ano ba yung stress? Okay. Okay, basically ang stress an automatic reaction ng katawan natin pagka may na-perceive tayo. So, kinakailangan makuha siya ng senses. Okay. Tapos, supposedly, it helps us survive. Ayun yung pinaka-essence ng stress. Hindi naman lalabas yung stress at hindi tatagal sa evolution natin kung wala siyang purpose. So, pagka nakakita ka ng ahas or hinabol ka ng aso, lalabas yung stress. Pero other than survival mechanism natin, um, it can also help us thrive, not just survive. Whenever we're doing mga bagay na kinakailangan natin ng focus, kinakailangan natin ng energy, kinakailangan natin ng alertness, stress yun. Okay. But ang isang common misconception ng stress is equates or equal to distress kaagad. Pero hindi. May mga stress na masaya, may mga stress na beneficial, may mga stress na protective. Exercise is stress. Fasting is stress. Okay? Sports is stress. Pero yun yung mga gusto nating stress, inuulit-ulit natin. Okay? Ang iniisip ng karamihan, yung stress yung ayaw lang nila. Yeah. Ayun yung, kaya makikita mo doon sa word cloud, most of mga sumagot, boss, stress, kaya bills, stress, yung mga ganyan. Pero yung mga excited para sa field trip bukas, hindi makatulog, stress yun. Okay. Pero gusto mo yun, yung feeling na yun. Yung kilig, hindi ka makatulog, nagtatawagan kayo hanggang madaling araw, stress yun. Pero masayang stress. Ayun. Okay. So yung stress pala, not necessarily masama. Yes. Kaya nga, hindi ko tinatawag na negative emotions eh. Ang tawag ko mga survival emotions. It can help us survive. Pero other than that, it can also help us thrive. Okay. Okay. Tapos na-mention mo and bakit importante na i-manage natin yung stress natin? Okay. Sa tamang dami ng stress, sa tamang intensity, siya ay protective or nakakapagpahaba ng buhay, o pinapabagal niya yung pagtanda. Like sports and exercise, they have protective effects. Okay? Pero pag ang stress mo ay mataas yung dosage and mataas yung intensity, lagi nandyan, tinatawag natin mga chronic stress, yan ay detrimental. Yan ay i-accelerate nyo yung aging, tapos yung mga sakit na meron ka, mas lalala or mas matagal kang gumaling. Meron silang study dyan, ito record to ng mga dentista, tapos binunutan nila ng ngipin yung mga estudyante. Pagka ang estudyante ay nag-e-exam during the week na binunutan siya ng ngipin, versus sa binunutan ng ngipin yung student while vacation, ilang days mas matagal gumaling yung sugat ng mga taong or mga estudyante binunutan ng ngipin during vacation. During exam. During exam period. Because the stress of the exam delays their immunity, delays their healing. So dapat ma-manage yung stress kasi kung hindi, yun, accelerated yung aging and detrimental sa health. Pero sa tamang dami, protective siya. Okay. Maganda yung effect niya. Okay. So may magandang benefit din pala yung stress, no? So yung sinasabi ni Coach Miko, halimbawa, sa basketball o nasa sports, kailangan mo ng certain level of stress para mas maging alerto ka, mas maging magaling, di ba? Magawa mo ng, makalaro ka ng tama. So, pero in certain instances, kailangan mo ng i-lower yung stress. Okay. So, kailan mo dapat i-lower yung stress mo? Okay. Meron tayong mga pwedeng tignan na pwedeng mag-reflect tayo kung ito ba ay, for example, is this beyond my control? Halimbawa, na-stress ka because of traffic. O kaya, because of weather. O kaya, because may paulit-ulit or recurring na issue sa'yo, pwedeng sa past, or pwedeng anxiety sa future, na wala ka namang control. Tapos ang effect, hindi ka nakakatulog. Ilang days ka nang walang tulog. Nagsasuffer na or may harm na sa relationship, may harm na sa health, may harm na sa performance. Baka dapat gamitan na natin ng mga coping mechanisms na healthy para bumaba yung stress. Kasi pag pinatagal mo yan, marami siyang sisirain. Okay. Okay.